Amerika. At yung Israel-Iran war ay nakikialam din yung Amerika. Kasama ho natin si Profesor Renato De Castro ng De La Salle University International Studies. Profesor, live kayo sa RMNDZ XL Manila. Si Lourdes po ito, sir. Good afternoon. Magandang hapon sa iyo, Lourdes. Kamusta po kayo? Oo, kumusta po kayo, sir? Dapat ba kaming mangamba, Profesor, sa nangyayari sa Israel at Iran? Well, conforme yan, no, kung tatagal yung bakbakan ng Iran at of course Israel. Pero may mga indikasyon na baka matigil yan dahil medyo natauhan yung actually ang Iran. No, hindi lang yung atake mismo ng Israel, no, na nakikita natin mga eroplano. Nagulat rin yung Iran kasi madami doon sa mga atake na ginawa ng Israel sa loob mismo ng Iran. No, na gumamit yung mga Israelis, specifically yung Mossad nila, ng mga drones na hindi galing sa Israel, kundi galing mismo sa loob ng Iran at napatay nito ang napakaraming opisyal ng gobyerno ng Iran. At maraming rin ng mga nuclear scientists na involved no sa paggawa ng nuclear weapons ng Iran. So actually, nagpahayag na ang Iran na willing silang bumalik doon sa negotiating table with the United States, no? Pero tignan natin, no? Kasi ayun na yung nakikita, no? Ng mga iba na willing na ulit bumalik sa negotiating table ang Iran. Kasi nagsimula ito nang nagmatigas ang Iran doon sa negotiation niya with the United States, no? Tapos nag-war na doon yung si President Donald Trump. Pag hindi tayo nagkaroon ng kasunduan dito sa nuclear arms negotiation na to, baka tirahin kayo ng Israel at nangyari nga ito. Okay, so Professor, sabihin natin hindi pa naman sigurado no kung may negotiation na hangga't wala pa. Tayo ba dapat mabahala na baka ho mag-escalate ito sa atin sa usaping seguridad, Professor? Kasi titingnan natin ano yung mga factors na pwede mag-escalate dito. No? Mini-mention nyo, tumitira ng missile o mga ng aeroplano. Buti na lang, walang border ang Iran at of course Israel. Wala silang common border na pwedeng mag-escalate itong conflict from tinatawag nating long-range attack ng aeroplano at mga missiles into actual land operation. Wala. No, dumadaan yung mga Israeli planes, dumadaan sila ng Jerusalem, ng Jordan, dumadaan sila ng Iraq bago sila makarating ng Iran. Ganon din yung Iran. Pangalawa, no, na factor na maaring mag-prevent ng escalation nito, walang mga bansa sa Middle East, no? Kita natin tahimik ang Saudi Arabia, tahimik ang Jordan, tahimik ang United Arab Emirates, tahimik ang Qatar, no? Tahimik ang Kuwait, tahimik rin ang Iraq. Walang sumakampi doon susuporta doon sa even Turkey, no? Doon sa Iran. At of course, hindi na pwedeng gamitin ng Iran. Dati kasi pag nagkakaroon ng bakbakan ng Israel at ang Iran, ang ginagamit ng Iran, yung mga proxy groups niya, katulad ng Hezbollah and of course, noong October yung Hamas. Kumbaga, nadurog na ng Israel yung Hamas sa Gaza and of course, yung Hezbollah sa Lebanon at Syria. So, kumbaga, natulak na sa corner ngayon ang Iran. No? Tignan natin kung talagang magmamatigas sila. Okay, so pwede naming sabihin sa mga nakikinig ngayon na huwag tayong mabahala kasi ito'y malayong makarating sa atin. Hindi, makaka-apekto sa atin to. Unang-una, of course, yung mga yung mga workers natin ngayon sa Israel. Okay. Di ba? Meron tayo doon mga 40,000, no? Pero at least, may mga iyan, of course, posible magkaroon ng casualty. Pero hindi naman, katulad nga na sabi ko, buti na lang, walang land border ang Iran at ang Israel. Kasi kung may land border yan, pwede talaga mag-escalate. Paring invade ng Israel ang Iran, paring invade ng Iran ang Israel. Buti na lang wala yun. No? And of course, maapektuhan yung presyo ng langis. Kung talagang magtatagal yan, maapektuhan. Pero sa ngayon, magdasal tayo, tingnan natin, na hindi na mag-escalate ito. No, magiging kumbaga tinatawag natin modern, very modern yung gera, no? Oo nga. Wala talagang army na nagka-clash. Kumbaga ginagamit lang nila yung Air Force kasi sabi mo nga mga missiles. And of course yung nakagulat talaga, nakayanig talaga sa Iraq
yung mga drones na nanggaling mismo sa loob ng kanilang bansa. No, na ino-operate na pala ng Mossad noon pa. Oo. Pero Professor, 'di ba, may mga Muslim sa atin. Kahapon may na-interview po kami na nagpaabot po siya ng kanyang suporta sa Iran. So, ito yung sinasabi ho namin na baka may mga kaanak sila doon na tumago dito. Possible ba 'yun, sir? Kasi napansin mo, no, Lourdes, bakit hindi pumapanig ang Saudi, ang United Arab Emirates, ang sabihin na natin Jordan, o even Egypt, no? Kasi sa loob mismo ng Islamic faith, merong kumbaga cleavage. No? Karamihan ng mga Muslim, mga Sunni. Ang Iran, Shia. No? Matagal na yang tunggalian ng dalawang sekta ng Islam. Okay. So, napansin mo na lang, bakit napakatahimik ng Saudi Arabia? Or even Turkey, no? Yan yung talaga, lalo ng Saudi, nandiyan ang Mecca, siya talaga yung namumuno pagdating sa mundo ng Islam, no? Pero kasi talaga may hidwaan, talagang historic yung hidwaan ng mga Sunni at mga Shia. And of course, ang Iran, of course, yung leadership ng Iran, mga Shia yan. Okay. Professor, sa ekonomiya, talagang may epekto siya, no? Direkta sa ating security. Pwede pag tumaas yung langis. No, tignan natin. O, Pero paano kasi po naman, yun? Hindi, kasi yung kung tatamaan yung mga oil depot, no? Pero hindi pa natin nakikita yun. Kasi yung oil naman ng Iran, hindi talaga na pupunta sa global market dahil nga may sanctions sa Iran. No? Magtitindi lang yan pag of course, na katulad na nangyari, no? Ewan kung bata ka pa siguro kung hindi ka pa pinanganganak, no? Unang gera ng Iraq at Iran. Yung talaga, tirahan sila ng mga oil tankers doon. Dahil dumadaan sa Gulf of Hormuz. Pero hindi man natin nakikita yan eh. Professor, tayo po ay kilalang malapit talaga sa Amerika, no? Wala bang wala bang impact sa seguridad natin? Hindi pa naman kasi pumapasok ang Amerika, although nag-war na si Donald Trump na maaari siyang pupasok. Pero kung papasok pa nga ng Amerika, mas mababahala yung mga American forces na redeployed doon sa Middle East. Kasi may mga base militar ang Amerika sa United Arab Emirates, sa Kuwait, no? Even sa mga ilang lugar dyan na malapit talaga. Pero mas marami ho silang base militar sa atin, Professor. Wala silang base militar sa atin. EDCA sites yun, atin yun. Pero walang Amerikano doon. Walang Amerikano doon. Kung mga may Amerikano man doon, nagbabantay lang yun ng mga supplies kung ano man nilagay doon sa EDCA sites. Pero ang EDCA sites, basahin mo yung pinirmahan natin sa Amerika. Those are not American bases. Those are Philippine military camps na pinayagan lang natin na maglagay doon ng mga warehouse yung mga Amerikano at siguro bantayan yung kung ano man yung ini-stockpile nila doon. Pero hindi nila base yun. Sa atin yun. So, okay. So, yung mga kababayan natin, walang dapat ipangambang, sa atin lamang magdasal na hindi na ho ito tumagal. O hindi na mag-escalate. Sana hindi na mag-escalate. Pero yun nga, talagang, kumbaga sinabi na ni Donald Trump, no? Hindi niya lang pinanghindulutan na patayin ng Israel yung leader, yung presidente ng Iran. Pero in-indicate nila, kaya nila kasi talagang antindi, kumbaga nung napasok ng Mossad, yung Israeli Intelligence Agency, no? Napasok nila yung leadership mismo ng pamuno ng Iranian government. Patay ka agad yung chairman of Joint Chief of Staff, patay ka agad yung pinaka-general yung tinatawag nilang Revolutionary Guards. Tapos ang lumalabas pala, yung pinaka-leader, no, nung pinaka-elite na grupo doon sa Revolutionary Guards, kahente, asset ng Israel. Lumabas ngayon recently sa Tel Aviv, yung general. Professor, sa mga estudyante po na nakikinig ngayon at syempre yung ating mga kababayan na hindi po alam saan po nagmula ito, bakit ho ba nagera ang dalawang bansa? Unang-unang, no, tandaan natin talaga sa istorya. Kung titignan pa rin natin ang Biblia, no, yung mga Hudyo, tsaka yung mga originally, mga Persians, Iranians, magkakampihan. No, basahin yung Biblia sa Old Testament. Sino ba nagpalaya sa mga Hudyo against sa Babylon? Si Darius, na kumbaga emperor na ng Medes, tawag doon sa mga Persians.
Nagkaroon lang yan ng, kumbaga, ng hidwaan ng Israel tsaka Iran nung nagkaroon ng revolution noong 1979. Nung na-overthrow yung pro-Western, no, yung Shah of Iran. At of course, nagkaroon ng Islamic Republic sa pamumuno ng panahon ni Khomeini. Tapos mula noon, in-announce na ng Iran na galit siya sa Israel dahil Israel inaapi yung mga Muslim. At of course, Islamic Republic na siya. Pero ang talagang meat siya ng gulo ngayon, yung Iranian nuclear weapons program. Na talagang ba, sabi ng Iran, nung nagkakaroon sila ng negotiation sa Amerika, itutuloy nila yung nuclear arms program nila. And of course, kasama doon sa nuclear arms program nila, yung ballistic missile. Pinakita mo na, sinasabi mo, tumitira yung mga Iranian. So, pag na-develop yung nuclear arms na yun, tapos meron kang mga missiles na yun, meron kang delivery system, pwedeng tirahin ng Iran ang Israel. At hindi papayag ang Israel nun. Wala ho bang... pero, Professor, kayo mas malawak yung alam nyo sa ganito. Wala ho bang nuclear weapon din yung Israel? Kahit po patago? Meron. Oh. Ayun yung, kumbaga, ayun yung chismis noong pa. Na, in fact, no, ewan ko na hindi ka pa siguro pinapanganak. Noong 1973, yung Kippur War, nung medyo nananalo yung Egypt at Israel, no, nung early days ng offensive, na chismis noon na pwedeng gamitin ng Israel yung nuclear weapons. Pero of course, hindi inaamin niya ng Israel. Kasi hindi member ang Israel nung tinatawag natin, meron niyang organization ng mga may nuclear weapons. So pag naging member ka nung organization na yun, pipirma ka sa Non-Proliferation Treaty, NPT 1965. Pero ang Israel, hindi siya umaamin at hindi siya pumipirma ng Non-Nuclear Weapons Proliferation Treaty. Kasi pag naging membro ka nun, ay naanos, meron kang nuclear weapons at hindi mo ipapakalat yan. Okay. Sa mga nagtatanong, ito na po, Professor, diretso po ito sino po yung may kasalanan sa gera? Di ba, yun na lang, grabe naman itong Israel, sobra na, halos lahat ng mga kapitbahay nila, kaaway niya. Sino po bang may kasalanan? Wala naman natin, huwag natin tignan niya sa issue ng kasalanan kasi pagdating sa international relations, it's not a matter of morality, good or right or wrong. Ang issue dyan, interest. Tignan natin ang interest. Of course, ang interest ng bawat bansa ay, of course, survival. Now, sa pananaw ng Israel, pag nagkaroon ng nuclear weapons ang Iran, meron of course intention ng Iran, ina-announce na niya ever since nagkaroon ng Islamic State noong 1979, na ang goal ng Islamic State ng Iran of course obliterate ang Israel. No? Pero pag nagkaroon, of course, may intention na ang Iran, pero pag nagkaroon siya ng capabilities, pag na-develop yung kanyang nuclear arms program, and of course, meron siyang delivery system, may mga missiles na siya, ang kalkulasyon ng Israel gagamitin sa kanila ito. So, inunahan na ng Israel. So, kung natin tutignan sa issue ng morality, kasi talaga mapupunta sino ba masama, sino mabuti, tignan natin to sa issue ng interest. Kasi ang mga estado, mga states, they do not operate on the basis of morality. They operate on the basis of national interest. And of course, ang pinaka-importanting national interest dito is of course national survival. Okay, Professor, may tanong ho dito. Sabi, paano ho kung palihim naman na may tumutulong din daw sa Iran, na andyan po ang North Korea, Russia, whatever, no? Baka raw ho may mga tumutulong din sa Iran na palihim. Pwede. Kasi pero again, kung tumutulong man sila, babasehin din nila to sa interest nila. Okay, gusto ng ang Russia, actually tumutulong ang Russia sa Iran dahil kasi ang daming mga drones na binibili ng Russia, ginagamit ng Russia laban sa Ukraine. Pero titingnan natin, nasa interest ba ng Russia na bigyan ng nuclear weapons ang Iran? No, nandiyan din ang North Korea. Nasa interest ba ng North Korea na, kumbaga, kung meron man ang North Korea, calculation din ng North Korea, nasa interest ba niya na bigyan ng nuclear weapons o tulungan ang Iran? So doon natin talaga babasihan. No, maaaring gusto mo tumulong doon, pero at the end of the day, calculation mo, sa interest ko ba na tulungan itong bansa na to? Ang medyo nag-indicate ng interest ay actually Pakistan. No? Pero kasi meron din naman yung problema ng Pakistan sa India. Oo nga. And of course, nangangamba din ang Pakistan
kung tulungan niya Iran. Kahit papaano, umaasa pa rin ang Pakistan sa Estados Unidos, sa US. Okay, last professor. Eto na kumakalat to, alam ko nababasa nyo. Meron daw isang historian na nagsabi, matagal na panahon na baka ito na raw po yung sinasabi niyang pwedeng maging mitya ng World War III. Ayan ba si Nostradamus? Opo. Pero di ba kumakalat talaga siya, professor? Kasi okay natutunig ako kay Nostradamus kasi naman yung prophet, hindi siya historian, prophet siya supposedly, no? Yung mga mga prophet niya, formulated in a general manner. Katulad din minsan pagbabasahin mo yung Bible, no? Meron kang mga phrases diyan, actually napaka-general nila na pwede mo gamitin at any situation. So, they explain everything in general but nothing in particular. Ayun lang yung puna ko. Pag mag-rely tayo sa mga prophecies ng kay Nostradamus or even sometimes kung sisilipin natin ang Biblia. Oo, ito yung pinakakalat ngayon. Maghanda na kayo ng mga pagkain nyo. Sisimula ng World War III. Professor, maraming yung World War III hindi mangyari doon. Maaari mangyari sa region natin. Napakalapit natin. Pag pinasok ng China ang Taiwan, nasa Taiwan ako ngayon. Opo. Baka doon pa sa ating region, malapit sa atin, o baka sa South China Sea. Dahil talaga magbabanggaan ang China at ang Estados Unidos. Kaya huwag na kayo tumingin pa sa Middle East. Tignan nyo na lang. Yung paligid natin. Baka dyan sa West Philippine Sea, South China Sea. Kaya sabi ko. Professor, marami. Pero sir, paglilinaw hindi naman ito yung mitya na magkakaroon ng World War III. Hindi natin alam Maraming maaaring mangyari. Pero sa tingin ko, sa aking kalkulasyon, hindi. Kasi unang-una, hindi talaga interest ng Iran at Israel na i-escalate ito. At minention ko naman, wala naman kasing third party. Magkakaroon lang yan ng escalation pag mayroong third party na mag-actively mag-i-involve. Hindi naman third party yung Amerika, sir. Wala si Trump. Gusto makialam. Tingnan natin kung papayagan siya ng Pentagon. Pero umalma na yung US Congress. Sabi nilang US Congress, hindi namin papayagan na gamitin ni Donald Trump yung War Powers Act. Kasi may limitasyon din ng presidente ng Amerika, yung War Powers Act. At least dapat niya i-konsultahin ang Congress, no? A month after, kung gagamit na siya ng puwersa laban sa Iran. Pero sa tingin naman ng Amerika, kayang-kaya na ng Israel. Ang tinutulong lang ng Amerika yung mga weapons to prevent yung mga missiles ng Iran na pumasok sa Israel. Professor, maraming salamat po. Ang ganda ho ng mga binanggit nyo ngayon. Sana yung mga estudyante nakikinig, no, para mas maunawaan nila at may mahaba pa tayong oras. Thank you. Pag-alalan ng kasaysayan politika. Professor, good luck sa inyong pagbabakasyon kung nagbabakasyon man kayo sa Taiwan. Researcher ako, nagsusulat ako dito ng mga articles. So, hinggil ho, baka ito nga sinasabi nyo, baka dito maging mitya ng Third World War sa Iran at sa Taiwan at sa South China Sea. Oo. Professor, ingat Professor, ingat po kayo. Maraming salamat, sir. Mabuhay po kayo. Okay. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon sa ating mga kababayan.